Gabriel, may kambal tayo. Halos hindi maipinta ang saya sa tinig ni Valerie habang kausap niya si Gabriel sa telepono mula sa ospital sa bayan. Dalawa sila, tig 2.5 kilos, maliit pero malusog at napaka-cute nila. Sa kabilang linya, saglit na natahimik si Gabriel. Samantalang si Valerie, tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Luha ng saya, luha ng tagumpay, luha ng lahat ng pinagdaanan niya sa loob ng 9 na buwan. Sa wakas, hawak na niya sa kanyang mga braso ang 2 munting buhay na ilang beses niyang ipinaglaban. Hindi naging madali ang pagbubuntis ni Valerie. Una sa lahat, ang ama ng kanyang mga anak na si Gabriel hindi agad natuwa sa balita. Magkatrabaho sila sa isang maliit na logistics company sa Santa Rosa, Laguna. Si Valerie ay accountant noon, tahimik, masipag, laging may hawak na calculator o folder ng resibo. Si Gabriel naman, driver. Madalas nasa labas, naghahatid ng kargamento kung saan-saan sa probinsya. Hindi masasabi na nagliyab ang isang dakilang pag-ibig sa pagitan nila. Walang fireworks, walang haranang naganap. Pareho lang silang bata, parehong sugatan at madalas magkasama. Doon nagsimula ang lahat. Bago pa man si Valerie, may iba si Gabriel. May fiancé siya noon, si Debbie. Nakaplano na ang kasal, may napag-usapang simbahan, may nakabook ng catering. Pero isang gabi, habang pauwi si Gabriel galing sa overtime, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa gilid ng plaza. Doon niya nakita si Debbie. Kahalikan nito ang isa nilang kaibigan sa loob ng kotse. Sa isang iglap, gumuho ang mundo niya. Kinabukasan, kinansel ang kasal. At mula noon, si Gabriel ay naging lalaking gustong makalimot. Gustong maglibang, gustong tumakas sa sakit. At sa panahong yon, nandoon si Valerie. Si Valerie ang bagong accountant sa kumpanya. Hindi siya yung tipo ng babaeng pinipilahan ng lalaki. Kulubot at tila palaging magulo ang kulay pula niyang buhok. Punong-puno ng pekas ang kanyang mukha. At medyo may kalakihan ng katawan. Isang bagay na matagal na niyang kinakalaban simula high school pa lang. May mga panahong nananalo siya sa diet. May mga panahon na ang cake at tsokolate ang nananalo. Sa mata ng iba, hindi siya ideal beauty. Pero sa puso niya, umaasa siya na may isang taong mamahalin siya ng totoo. At si Gabriel ang unang lalaking tumagal sa buhay niya. Nang magsimula ang relasyon nila, patago ito. Maghihintay si Gabriel sa likod ng opisina pagkatapos ng trabaho. Hindi sila naglalakad sa mataong lugar. Madalas sa tabing ilog sila pumupunta. Sa may likod ng palengke kung saan tahimik. O kaya sa maliit na gazebo sa parke sa ilalim ng puno ng akasya. Pero maliit lang ang bayan. Walang sekreto na nagtatagal. Unti-unting nalaman ng lahat ang tungkol sa kanila. Tinanong si Gabriel ng mga barkada niya. Pre, kayo na ba nung bagong accountant? At kahit sugatan pa sa hiwalayan niya kay Debbie, nagyayabang siya. Kinikwento niya kung gaano sila kasaya, kung gaano siya ka-in love. Narating ang mga chismis na yon kay Valerie. At si Valerie naman ay kinilig. Naniniwala siya. Gusto niyang maniwala. Minsan kasi, mas pinipili natin ang gustong paniwalaan kaysa sa kung ano ang totoo. Si Valerie ay taga-katabing bayan lang. Nag-aral siya sa vocational school, bookkeeping ang kurso. Nakatira siya sa kanyang tiyahin sa bayan. Isang matandang dalaga na sanay mag-iisa sa buhay. Hindi masyadong palakaibigan ang kanyang tita Nena. Sanay sa katahimikan. Kaya medyo naiirita minsan sa presensya ni Valerie. Pero may isang bagay na nagpapalambot sa kanya. Tuwing uuwi si Valerie mula sa trabaho, may dala siyang mga grocery.
Siya ang nagluluto, siya ang namimili sa palengke, siya ang nagbabayad ng kuryente kapag kinakapos ang tita niya. Kaya kahit hindi ito masyadong expressive, alam ni Valerie na may puwang siya roon. Nang malaman ni Tita Nena na mayroon na siyang boyfriend, tuwang-tuwa ito. Sa wakas, sabi niya minsan habang naghihiwa ng gulay, may mag-aalaga na sa'yo. Baka ikasal ka na rin. Napangiti si Valerie noon at sa isip niya, baka nga. Pero ang mundo, hindi palaging umaayon sa pangarap. Isang umaga, habang nasa opisina, nahilo si Valerie. Sumakit ang sikmura. Inakala niyang simpleng pagod lang yon, hanggang sa hindi na dumating ang kanyang buwan ng dalaw. Isang test kit ang lihim niyang binili sa butika sa kabilang bayan para walang makakilala. Sa loob ng CR ng isang maliit na karinderya, doon niya ginawa ang tests. 2 linya, 2 malinaw na guhit, nangangahulugan na siya ay nagdadalang tao. Nang sabihin niya kay Gabriel, hindi ito agad natuwa. Sigurado ka ba? Oo, nanginginig niyang sagot. Tahimik si Gabriel sa kabilang dulo ng linya. Valerie, hindi pa tayo handa. Mas masakit yon kaysa sa anumang sampal. Hindi pa tayo handa. Pero sa puso ni Valerie, handa na siya. Dahil ang batang yon, bunga ng pagmamahal na akala niya ay totoo. Maraming gabi ang lumipas na umiiyak siya sa kwarto. Minsan sa banyo para hindi marinig ng tiyahin. Pero pinili niyang ituloy ang pagbubuntis. At nang malaman nila sa ultrasound na kambal ang dinadala niya, halos himatayin siya sa kaba at saya. 2 batang lalaki. 2 munting pusong sabay tumitibok sa loob niya. At ngayon, narito siya sa ospital sa bayan. Pagod ang katawan, masakit ang tahi, pero masaya ang puso. Sa wakas, hawak niya na ang kanyang mga anak. Maliit man sila pero buo, malusog at pinakamaganda sa kanyang paningin. Gabriel, mahina niyang bulong sa cellphone. Nandito na sila. Sa kabilang linya, tila may pag-aalinlangan pa rin ang tinig ng lalaki. At dito nagsisimula ang tunay na pagsubok ng pagiging isang ina. Sa mundo kung saan hindi lahat ng pag-ibig ay pantay ang lalim. Kaya ba ni Valerie na ipaglaban ang kanyang mga anak kahit hindi buo ang suporta ng kanilang ama? Dahil minsan, ang pinakamatinding laban ng isang babae ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Nang nalaman ni Tita Nena ang pagbubuntis ni Valerie, parang tumigil ang mundo ng matandang dalaga. Hindi na bago sa kanya ang napapansin niyang pagsusuka ni Valerie tuwing umaga. Akala niya dati ay simpleng acid reflux lang. Pero nang nakita niya ang pregnancy test at buntis ang pamangkin niya, napahawak siya sa noo. Ni minsan, hindi nabanggit ni Valerie ang tungkol sa kasal. Hindi nagdalawang isip si Tita Nena. Sa kanilang bayan, hindi mahirap alamin ang pamilya ng lalaki. Lalo na kung matagal ka nang nakatira roon. Nalaman niya na kilala pala niya ang nanay ni Gabriel. Magkaklase sila noon sa high school. Magkaparehong section pero magkaibang grupo. Tahimik si Tita Nena noon. Masayahin naman ang nanay ni Gabriel. Kinabukasan, matapos ang trabaho ni Marites sa tindahan ng grocery sa palengke, dumiretso roon si Tita Nena. Marites, ikaw na ba yan? Nagulat si Marites nang makita ang dating kaklase. Nagkumustahan muna sila. Ngiti, kaunting halakhakan, mga alaala ng kabataan. Hanggang sa naging seryoso ang mukha ni Nena. May kailangan sana akong sabihin tungkol sa anak mo. Doon nagsimula ang katahimikan. Hindi alam ni Marites na may girlfriend na pala si Gabriel. At lalo na, hindi niya alam na buntis na ito. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig sa gitna ng tirik na araw. Buntis?
Mahina niyang ulit at parang hindi makapaniwala. Oo, sagot ni Tita Nena. Ang pamangkin ko, si Valerie. Kinagabihan, pag-uwi ni Gabriel, hindi pa man siya nakakapagpalit ng damit, hinarap agad siya ng kanyang ina. Anak, may fiancé ka na pala. Napakunot ang noo ni Gabriel. Fiancé? Hindi man, nakikipag-date lang ako. Wala namang seryoso. Wala namang seryoso. Bahagyang tumaas ang boses ng kanyang ina. Bakit alam na ng buong bayan? At bakit pumunta rito ang tiyahin ng babae para pag-usapan ng kasal? Natigilan si Gabriel. Kasal? Hindi niya alam ang isasagot. At doon na ibinagsak ng kanyang ina ang pinakamabigat na balita. Buntis si Valerie. Parang may kumalabog sa dibdib niya. Ama na siya. Kinabukasan, nagkita sila ni Valerie sa dating tambayan nila sa may ilog. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at agos ng tubig ang maririnig. Valerie, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kasal? Hindi siya makatingin ng diretso sa kanya. Natatakot ako, mahina niyang sagot. Paano kung ayaw mo sa bata? Paano kung iwan mo kami? Sa sandaling yon, wala nang atrasan para kay Gabriel. Alam na ng mga magulang nila. Alam na ng buong barangay. At sa maliit na bayan, ang reputasyon ay parang salamin. Isang bitak lang at mahirap nang ayusin. Isang buwan matapos yon, ikinasal sila. Walang engrandeng simbahan, walang marangyang gown, walang marching band. Civil wedding lang sa munisipyo. Pagkatapos ay may simpleng handaan sa malaking gazebo sa bakuran ng bahay ng mga magulang ni Gabriel. May lechong manok, pansit, spaghetti, at siyempre maraming chismis sa paligid. Sa family meeting, napagdesisyonan na doon muna titira ang bagong kasal. Malaki ang bahay ng pamilya nila Gabriel, 2 palapag. May bakanteng kwarto para sa kanila. Ang ate ni Gabriel na si Kate na matagal nang nakatira sa Maynila kasama ang asawa nito ay umuwi para sa kasal. Habang abala ang lahat, hinila niya sa gilid ang kapatid. Gabriel, paano mo nagawang palitan si Debbie para sa kanya? Napatingin siya kay Valerie na suot ang light beige na dress. Kitang-kita ang paglaki ng tiyan. Mas namutla ang balat, mas luminaw ang peka sa mukha. At ang kulay ng kanyang mga mata, tila nawala ng ningning. Si Debbie ang nanloko sa akin, mariing sagot ni Gabriel. Choice niya yun. Pero nakita ko siya kahapon dun sa tindahan, bulong pa ni Kate. Sobrang nagsisisi na siya. Sinabi niyang wala daw talaga sila ni Carlos. Mahal pa rin daw niya. Kinausap mo man lang ba? Napakuyom ang kamao ni Gabriel. Ano pa bang pag-uusapan namin? Nahuli ko sila. Nakita ko sila naghahalikan sa kotse. Napailing si Kate. At ngayon, pinapahiya mong sarili mo? Hindi niya talaga gusto si Valerie. Para sa kanya, hindi ito kapantay ni Debbie na matagal na niyang kaibigan. Sa paningin ni Kate, si Valerie ay tahimik, hindi kapansin-pansin at hindi bagay sa kanyang kapatid. Habang pinag-uusapan ng magkapatid ang tungkol kay Debbie, si Valerie naman ay nakatayo lang ng mag-isa sa gilid ng gazebo. Naririnig niya ang mahihinang bulungan, nararamdaman niya ang mga titig. Pero pinili niyang ngumiti dahil sa loob ng kanyang sinapupunan may 2 puso na umaasa sa kanya. Sa kabila ng mga bulungan, si Valerie ay tila nasa ulap ng kaligayahan. Hindi niya napapansin ang malamig na tingin ni Kate. Hindi niya alintana ang tahimik at seryosong mukha ng kanyang bagong asawa. Para kay Valerie, sapat na ang isang bagay. Asawa na siya ni Gabriel at sa kanyang sinapupunan ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Mahal niya ang lalaki. Mahal na mahal. At sa isip niya, yun ang pinakamahalaga. Sa unang mga linggo ng kanilang pagsasama sa bahay ng pamilya ni Gabriel, maayos ang pakikitungo ng kanyang biyenan. Lalo na nang makita sa ultrasound na kambal ang dinadala niya. Kambal! Napangiti si Marites habang hawak ang resulta.
2 apo agad. Ang swerte ko naman. Mula noon, mas naging maalaga ang kanyang biyanan. Pinagluluto siya ng masustansyang pagkain, pinagpapahinga kapag nakikitang pagod. Unti-unti ring nakilala ni Marites si Valerie. Sa mga kwentuhan nila sa kusina habang naghihiwa ng gulay o nagtitimpla ng kape, nalaman ng ina ang buong istorya ng relasyon ng dalawa. Kung paano sila nagkakilala, kung paano sila nagsimula, kung paano naging sila. At habang tumatagal ang usapan, mas lalong lumilinaw ang isang katotohanan. Hindi dahil sa pagmamahal kaya pinakasalan ni Gabriel si Valerie, kundi dahil sa galit, sa sama ng loob, sa paghihiganti kay Debbie. Masakit yun isipin, pero hindi pa alam ni Valerie. Si Gabriel ay nanatiling malamig. Hindi siya nagtatanong kung kumusta ang pakiramdam ng kanyang asawa. Hindi siya basta-bastang yumayakap, walang halik sa noo, wala man lang tanong kung kumain na ba siya. At higit sa lahat, iniiwasan niyang pag-usapan ang mga magiging anak nila. Parang ang bawat pagbanggit tungkol sa mga sanggol ay pabigat sa kanya. Unti-unti ring dumadalas ang pag-overtime niya sa trabaho. May mga delivery pa. May emergency na ruta. Ang madalas niyang dahilan. Umuuwing pagod, tahimik at diretso ng matutulog. At si Valerie, pinili niyang huwag pansinin. Mas pinili niyang mabuhay sa sarili niyang mundong puno ng pag-asa. Sa mundong naniniwalang darating din ang araw na mamahalin siya ng buo ng kanyang asawa. Hanggang isang araw, habang namimili siya sa maliit na grocery sa bayan, may babaeng lumapit sa kanya. Matangkad, maputi, mahaba ang buhok na kulay blonde na tila bagong pareband. Maganda, maayos ang postura, may kumpiyansa sa bawat hakbang. Nakilala agad ni Valerie ang babae. Si Debbie, ang dating fiancé ni Gabriel. Bahagyang ngumiti si Debbie habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ngayon, naiintindihan ko na si Gabriel. Parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib ni Valerie. Anong ibig mong sabihin? Sinikap niyang manatiling kalmado ang boses. Tumawa si Debbie, isang mahinang tawa na may halong pangmamaliit. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit hindi siya nagmamadaling umuwi. Parang lumiit si Valerie sa kinatatayuan niya. Alam niyang hindi siya kagandahan. Alam niyang mas lumaki ang katawan niya dahil sa pagbubuntis. Nakasuot siya ng maluwag na bestida. Mas malinaw ang kanyang pekas sa maputla niyang mukha. Pero hindi niya inaasahan ang ganitong paglapastangan. Kilala mo naman ako, di ba? Patuloy ni Debbie. Oo, sagot ni Valerie. Ikaw ang ex-girlfriend ng asawa ko. Hindi pa ganun ka-ex, sagot ni Debbie na may ngiting nakakakilabot. Well, nagkamali lang si Gabriel. Nagkamali siyang pakasalan ka. Wala naman kayong pagkakapareho? Wala. Nanginginig na ang tinig ni Valerie. Paano ang mga anak namin? Yung mga bata. Kibit balikat ni Debbie. Bukod doon, ano pa? Kailangan ba talaga niya yon? Ikaw ang nagdesisyon para sa kanya. Parang may sumabog sa loob ni Valerie. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na salita. Sumakit ang tiyan niya, nahilo siya, nang hina ang tuhod. Muntik na siyang bumagsak sa gitna ng grocery. Pag-uwi niya sa bahay, halos hindi na siya makalakad. Biglang lumakas ang pananakit ng tiyan. Hindi siya makahinga ng maayos. Tinawag agad ng biyanan ang ambulansya. Sa ospital, doon nagsimula ang panganganak niya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sa gitna ng sakit at takot, isang pangalan lang ang nasa isip niya. Si Gabriel. At ngayon, matapos ang lahat, naroon siya sa maternity ward, hawak ang 2 sanggol. Gabriel, pumunta ka na dito. Mahina niyang pakiusap sa cellphone. Tingnan mo sila, kamukha mo. Sa kabilang linya, tila may saglit na katahimikan. May narinig siyang mahina at hindi malinaw na sagot. Parang, oo, mamaya. O baka, tingnan ko. At biglang naputol ang linya. Tahimik ang silid, tanging paghinga ng mga sanggol ang maririnig.
At sa unang pagkakataon, hindi na sigurado si Valerie kung nasa ulap pa ba siya ng kaligayahan o unti-unti nang nahuhulog sa realidad. Pinilit ni Valerie na kalimutan ang nangyari sa grocery. Pinilit niyang isipin na selos lang yon, na gusto lang siyang saktan ni Debbie. Dahil ngayon, may hawak na siya sa kanyang mga braso. 2 maliit na sanggol, hindi sila kayang iwan ng kanilang ama. Hindi ba? Pagkalipas ng ilang araw, nakauwi si Valerie kasama ang kanyang mga anak. Pinangalanan nila ang kambal na Kevin at George, mula sa pangalan ng mga ama nila ni Gabriel. Isang bagong simula, isang bagong pamilya, pero hindi naging madali ang unang mga linggo. Magkaiba ang oras ng tulog ng kambal. Kapag nakatulog si Kevin, magigising si George at iiyak sa gutom. Kapag napaamo na si George, si Kevin naman ang hihingi ng gatas o ng yakap. Parang walang pahinga ang oras, parang walang katapusan ng pag-iyak. Halos hindi na makatulog si Valerie. Namumugto ang mga mata, nanghihina ang katawan. Pakiramdam niya, hinahati siya sa 2. Kung hindi dahil sa tulong ng kanyang biyanan, baka tuluyan na siyang bumigay. Si Marites ay nag-leave sa trabaho. Siya ang naglalaban ng lampin. Siya ang nagbabantay kapag hindi na kayang tumayo ni Valerie sa sobrang pagod. Kalaunan, kinausap pa niya ang nanay ni Valerie sa probinsya. Nagkasundo silang magpalitan ng pagbabantay. 2 lola, 2 pusong may malasakit. Pero ang ama, si Gabriel, ay mas lalong naging mailap. Umuuwing gabi na, madalas tahimik at diretso lang sa kwarto. Hindi niya binubuhat ang mga bata kung hindi naman kailangan. Hindi rin siya marunong magpatahan. At higit sa lahat, hindi niya sinasabi kung saan siya nagpupunta kapag wala sa bahay. Sa maliit na bayan, mabilis kumalat ang balita. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, nagsalita si Marites. Pinuno niya ng sabaw ang mangkok ng anak. Anak, maingat niyang panimula. Anong ginagawa mo? Buong bayan ay nag-uusap na naman. Sinasabing nakikita ka raw kasama si Debbie. Hindi umimik si Gabriel. Hindi ka pa ba nadala? Niloko ka na nga noon. May asawa ka na. May 2 anak kang sanggol. Wala bang epekto yun sa'yo? Tumingin si Gabriel sa kanyang ina. Diretso at walang pag-iwas. Wala. Parang may tumigil na oras sa kusina. Hindi ako nagmamalasakit, dagdag niya. Hindi ko naman mahal si Valerie at yung mga bata, gusto niya yun. Siyang may gusto. Siyang mag-alaga. Parang kutsilyong tumusok sa hangin ang bawat salita. Anong ibig mong sabihin na hindi mo mahal? Nanginginig ang boses ng kanyang ina. Bakit mo siya pinakasalan kung ganon? Nadala lang ako. Malamig niyang sagot. Gusto ko lang gantihan si Debbie. Nagpakasal ako nang hindi nag-iisip. Inaamin ko naman. Napahawak si Marites sa mesa. Ngayon, anong gagawin mo? Hindi magbabago yang si Debbie at si Valerie at ang mga apo ko. Dugo at laman mo sila, Gabriel. Matigilan mo nga ako. Inis niyang sagot. Hindi ko alam magagawin. Nagkamali tayo, lahat tayo. Sa likod ng pintuan, nakikinig si Valerie. Hindi niya alam kung paano siya napunta ron. Siguro, kukuha lang sana siya ng tubig. Siguro, tatawagin lang ang asawa para tulungan siyang buhatin si Kevin. Pero narinig niya ang lahat. Ang bawat salita, ang bawat pag-amin. Tinakpan niya ang kanyang bibig para hindi mapasigaw. Hindi siya mahal, hindi siya pinakasalan dahil iniibig. Hindi niya gusto ang mga bata. At si Debbie, hindi nagsisinungaling. Biglang bumalik sa isip niya ang eksena sa grocery. Ang mapangmaliit na ngiti, ang mapanuyang tanong na talaga bang kailangan niyang mga bata? Oo, hindi nga kailangan dahil hindi naman siya pinili. Hating gabi na ng tahimik na gumalaw si Valerie. Maingat niyang kinuha ang maleta sa itaas ng cabinet. Isa-isa niyang isinilid ang damit ng kambal. Mga lampin, maliit na medyas, mga bote ng gatas. Hindi niya napapansin ang pag-agos ng luha. Basta ang alam niya, hindi siya maaaring manatili sa bahay na yon.
Hindi niya kayang mabuhay sa ilalim ng bubong kung saan ang asawa niya ay tahasang nagsasabi na wala siyang pakialam sa kanilang mga anak. "Valerie!" Nagulat siya nang marinig ang boses ni Marites sa likod niya. "Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta sa ganitong oras?" Tanong ng kanyang biyenan. Nakatayo si Valerie, hawak ang malaking travel bag. Namumula ang mata, nanginginig ang labi. Tahimik ang bahay. Tanging mahinang iyak ng sanggol ang maririnig sa loob ng kwarto. At sa gabing yon, isang ina ang magpapasya. Mananatili ba siya sa bahay na puno ng kasinungalingan o aalis kasama ang kanyang mga anak kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta? "Uuwi na ako kina mama," nasabi na lang ni Valerie habang hawak ang maleta. "Hindi ko na ho kaya dito. Hindi ako mahal ni Gabriel." Tahimik si Marites. Gusto niyang pigilan ng manugang pero hindi niya alam kung anong salita ang makakapawi sa sugat na narinig nito. "Valerie," maingat niyang sabi. "Ang tatay mo umiinom pa rin. Yung lola mo hindi na halos makalakad. Iisang bahay lang kayo ron. Paano mo kakayanin ang kambal?" Hindi agad nakasagot si Valerie. "May paraan naman po siguro. Basta hindi na ako pwedeng manatili dito," pilit niyang sagot. "Saan ka pupunta?" Patuloy ng biyanan. "Dito may maayos na kwarto, may tutulong sa'yo." Bago pa makasagot si Valerie, "Manatili ka." Parehong napalingon ang mag-ina sa nagsalita. Si Gabriel. "Ako ang gumawa ng gulo. Ako ang dahilan ng lahat kaya ako na lang ang aalis," malamig niyang sabi. Nabigla si Valerie. "Saan ka naman pupunta?" Mahina niyang tanong. "Anong pakialam mo?" Sagot nito ng walang emosyon. "Kasal pa rin naman tayo. Dito ko na tumira. Tutulungan ka ni mama sa mga bata. Mas maayos ang kondisyon dito. Magrarenta ako ng tutuluyan. May trabaho naman ako." Natahimik ang buong sala. "Magbibigay pa rin ako ng pera para sa mga bata," dagdag pa ni Gabriel. "Valerie, manatili ka. Pakiusap. Hayaan mo yung nagkamali ang umalis," ulit pa ni Marites. Sa gabing yon ay umalis nga si Gabriel, pero hindi siya nagrenta ng sarili niyang lugar. Lumipat siya sa apartment ni Debbie. Mabilis kumalat ang balita sa kanilang lugar. Iniwan ng asawa, may kabit, may 2 anak pa. Marami ang hindi nakaintindi kung bakit mas pinili ni Marites ang manugang kaysa sa sariling anak. Mas lalong hindi nagustuhan yon ni Debbie. "Gabriel, tanga naman yan," reklamo niya isang gabi habang nakaupo sa maliit niyang sala. "Nandito tayo, nagsisiksikan sa apartment ko. Samantalang si Valerie halos parang may-ari na ng bahay ng mga magulang mo." "Hindi ito tungkol kay Valerie," sagot ni Gabriel. "Tungkol sa mga bata. Mahal ni mama ang mga apo niya. Maliliit pa sila. Natatakot siyang mahirapan si Valerie mag-isa." "Dapat ikaw ang tinutulungan niya," galit na sabi ni Debbie. "Sino ba ang mas mahal niya? Ikaw o yung babaeng yan?" Hindi na sumagot pa si Gabriel. Sa totoo lang ay hindi niya na rin alam. Samantala, sa bahay ng pamilya ni Gabriel, unti-unting bumangon si Valerie. Wala siyang oras para magmukmok. Nagsimula nang tumubo ang ngipin ni na Kevin at George. Mas lalong naging iyakin ang kambal. Ayaw matulog sa kama, kailangan ay laging karga o nasa labas para mahimbing ang tulog. Halos walang pahinga ang buong bahay. Pero habang lumalaki ang kambal, unti-unti ring gumagaan ang pakiramdam ni Valerie. Natuto siyang mag-multitask. Natuto siyang maging mas matatag. Tulad ng pangako, ibinigay ni Gabriel ang kalahati ng sahod niya para sa mga bata. Hindi man buo ang puso, may natitira pa ring konsensya. Bihira siyang umuwi. Nahihiya siyang tumingin sa mga mata ng kanyang ina, lalo na kay Valerie. At ang walang tigil na iyak ng mga sanggol, hindi yon nakakapagbigay ng inspirasyon sa kanya. Mas pinili niyang umiwas. Pero kalaunan, napagtanto niya na hindi pala ganun katamis ang kalayaan. Sa apartment ni Debbie, wala siyang sariling space. Mainit, masikip at laging may reklamo. Nagkaroon din sila ng problema ni Debbie. Una, kapos ang pera. Hindi sapat ang kinikita niya.
Lalo na't si Debbie ay sanay sa komportableng buhay. Oo, nagtatrabaho rin si Debbie pero para sa kanya, ang sweldo niya ay kanya lamang. Pinaghihirapan ko to, madalas niyang sabihin. Ang sweldo mo para sa atin. Pero ang atin ay kadalasang nangangahulugan para sa renta, sa kuryente, internet at pagkain. At kung minsan, para sa mga gusto ni Debbie. Hindi rin si Debbie ang tipo ng babaeng magluluto ng mainit na sabaw pag-uwi ng asawa. Walang 3 potahe sa mesa tulad ng laging ginagawa ng kanyang ina. Minsan, nakakalimutan pang maglaba o mamalansya. Hindi siya nagmamadaling alagaan si Gabriel. Sa halip, hinihintay niyang siya ang alagaan. Sa isip ni Gabriel, sapat na ang ginawa niya. Iniwan niyang pamilya, pinili niya si Debbie. Hindi ba dapat ay masaya na siya? Pero tila hindi pa rin sapat yun. Mas dumalas ang mga away nila. Sa tingin ko, oras na para umuwi si Valerie sa kanila. Sabi ni Debbie isang gabi habang nakapamulsa at nakasimangot. Hindi mo naman balak makipagbalikan sa kanya, di ba? Hindi, sagot ni Gabriel. Nandito ako sa'yo. Kung ganon, bakit hindi mo paalisin sa bahay niyo? Dahil asawa ko pa rin siya at mga anak ko ang kasama niya. Di maghiwalay kayo. May annulment naman. Hindi agad pwede at kahit maghiwalay kami, anak ko pa rin sila. Napabuntong hininga si Debbie. Ay nako, hindi pwedeng ganito habang buhay. 4 na buwan pa lang silang magkasama pero parang taon na ang bigat sa pagitan nila. Samantala, sa bahay ng mga magulang ni Gabriel, unti-unting nagbago ang lahat. Lumipas ang 1 taon. Mas naging maayos na ang tulog ni na Kevin at George. Natuto na silang maglakad, sa magkabilang direksyon pa nga minsan. Kaya mabuti na lang at may bakod ang bakuran. Isang Sabado, tumulong si Gabriel sa kanyang ama na gumawa ng sandbox at magbitin ng duyan. May lugar na para maglaro ang kambal. Pagkatapos ng trabaho, tinawag ni Marites ang lahat sa hapag. Anak, pumayat ka, sabi niya kay Gabriel habang pinupuno ang mangkok nito ng sabaw. Marami lang hong trabaho, sagot ni Gabriel sabay iwas ng tingin. Hindi niya kayang sabihin ng totoo na madalas ay wala siyang makain sa apartment. Na minsan ay pag-uwi niya, tulog na si Debbie. Wala namang laman ng ref. Napapagod na siya sa instant noodles at frozen foods. Na may mga gabi na natutulog na lang siyang gutom. Sa sandaling yon, may pumasok sa dining room. Si Valerie. Matagal na silang hindi nagkakasalubong ng maayos. Kapag dumadalaw si Gabriel noon, iniiwasan niya ito. Pero ngayon, napatingin si Gabriel at napasinghap. Hindi niya agad nakilala ang babaeng nasa harap niya. Oo, may pekas pa rin pero tila naging bahagi na ng kanyang kagandahan. At ang katawan, payat, maayos ang hubog, simple pero elegante ang suot. Nagbago ka, sabi ni Gabriel. At agad niyang dinugtungan, sa mabuti. Alam niyang kulang yon, pero wala siyang mahanap na tamang salita. Salamat, mahinang sagot ni Valerie. Hindi na siyang dating babaeng umaasa sa bawat kilos ng asawa. Natagpuan na niya ang sarili niya bilang isang ina at sa ngayon, sapat na yon. Kung may kailangan pang mga bata, sabihin mo lang, dagdag ni Gabriel. Handa akong tumulong. Ngumiti si Valerie. Tubig lang sana ang kukunin ko para sa kanila. Pero halika, samahan mo akong tingnan sila. Lumabas sila ng bakuran. Sa unang pagkakataon, mahigit 1 oras silang magkasama sa labas kasama ang kambal. Binuhat ni Gabriel si Kevin at itinaas sa ere. Sumunod si George. Tawa ng tawa ang mga bata. At sa gitna ng halakhakan, tumawa rin si Valerie. Mula sa bintana, pinagmamasdan sila ng mga magulang ni Gabriel. Paul, mahinang sabi ni Marites sa kanyang asawa. Sa tingin ko, kaya pa nilang magkaayos. Hindi madali ang buhay kay Debbie, sagot naman ng ama ni Gabriel. Iba ang ligawan sa pagsasama. Mukhang pera ang babaeng yon pero masyadong may pride si Gabriel para aminin. Tumango ang ina. Kilala nila si Debbie dahil kaibigan siya ng panganay nilang anak. Alam nila ang hinahabol nito ay seguridad
At alam din niya, si Valerie ang mas bagay sa anak niya. Pero sa huli, hindi naman siya ang pipili. Nang gabing yon, umuwi si Gabriel sa apartment na Debbie na mabigat ang dibdib. Ang pagkikita nila ni Valerie at ng kambal kanina ay may kung anong gumising sa kanya. Mga alaala, mga ngiti, mga tawang hindi pilit. At may isa pang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. Ang tagal mo? Bungad agad ni Debbie. Dapat nasa karaoke na tayo. 100 beses na yata kitang tinawagan di mo naman ako pinapansin. Napahagod si Gabriel sa noo. Debbie, pagod na pagod ako. Huwag muna tayong mag-away. Ayoko nang lumabas. Manood na lang tayo ng movie. May binigay si Mama na mga empanada. Alam mo, Gabriel? Putol ni Debbie habang nakapamewang. Sa tingin ko, panahon na para magretiro ka sa pagiging martir. Buong araw kitang hinintay. Nag-ayos ako, nagbihis para sa sine. Huminga siya ng malalim. Kung ayaw mo sumama, edi ako na lang mag-isa. At ganoon na nga ang nangyari. Nanatili si Gabriel sa apartment. Si Debbie ay nagtungo sa karaoke bar. Habang nasa taxi, may tinawagan siya. Carlos, bulong niya sa cellphone. Libre ka ba tonight? Simula noon, tuwing weekend, mas pinipili ni Gabriel na pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. May dahilan, may alibay. Pero ang totoo, gusto niyang makita ang kanyang mga anak at si Valerie. Unti-unting napansin ni Debbie ang pagbabago. Gusto mo lang ba talagang makita ang mga bata? Isang gabi galit niyang sabi. Di bumalik ka sa asawa mo. Araw-arawin mo sila. Iisipin ko. Sagot ni Gabriel, kalahating biro at kalahating totoo. Hindi siya kinausap ni Debbie ng ilang araw. Samantala, sa bahay ng pamilya ni Gabriel, unti-unting naging maayos ang samahan ni Gabriel at Valerie. Hindi agad, hindi mabilis, pero dahan-dahan. Nag-usap sila tungkol sa kambal, sa mga plano para sa paaralan balang araw, sa mga kakilala sa bayan. Hanggang sa, siguro dapat mag-decide na tayo kung kailan yung annulment, mahinang sabi ni Valerie. Napatingin si Gabriel. Nakatira ka sa ibang babae, baka gusto mong gawing legal lang sa inyo. Malalaki na naman ang mga bata, wala nang magiging problema kung maghihiwalay tayo. Napatahimik si Gabriel. Wag muna, bulong niya. May 2 tayong anak at baka kaya pa nating palakihin sila ng magkasama. Diretso siyang tumingin sa mga mata ni Valerie. Hindi umiwas ang babae. Tahimik lang siya. Pero sa loob ng dibdib niya, malakas ang tibok ng puso. Oo, mahal pa rin niya si Gabriel. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng kahihiyan, sa kabila ng mga salitang narinig niya noon. May kaibigan siyang nagsabi minsan, wala ka bang pride? Pero para kay Valerie, mas mahalaga ang pag-ibig. At kung ang ibig sabihin ng pagmamahal ay maghintay, magpatawad at sumugal ulit, handa siya. Kinagabihan, hindi umuwi si Gabriel sa apartment. Tinawagan niya si Debbie. May emergency delivery, kailangan kong bumiyahe. Marahil hindi naniwala si Debbie, pero hindi na siya nagtanong. Habang nakahiga si Gabriel sa tabi ni Valerie, niyakap siya nito. Niloloko ko ang kabit ko sa sarili kong asawa. Napangiti niyang bulong. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, payapa ang tulog niya. Para kay Valerie, sapat na yon. Nababasa niya sa mga mata ng asawa ang pagmamahal at yon ang kailangan niya. Kinabukasan, pumunta si Gabriel sa apartment para kunin ang kanyang mga gamit. Galit na galit si Debbie. Nagsigawan sila hanggang sa bigla itong tumahimik. Walang luha, walang eksena. Paglabas nito, isinara niya ang pinto. Kumuha ng cellphone at tumawag. Carlos, sasama na ako sa'yo. Kung hindi siya kayang buhay ni Gabriel ng marangya, may iba na kayang gawin yon. Ilang minuto matapos yon, suot niya ang bagong bigay na diamond ring. Tama lang, bulong niya sa sarili. Hindi naman laging kailangan ng pag-ibig para maging masaya. Sa kabilang banda ng mundo, ibang babae ang may kabaligtarang iniisip. Nang makita ni Valerie si Gabriel na may dalang maleta, napaiyak siya sa tuwa. Yumakap siya rito ng mahigpit. At muli,
Naramdaman ni Gabriel ang kakaibang pakiramdam, ang maging bayani ng sariling pamilya. Sa may bintana, nakangiti ang kanyang mga magulang. "Sabi ko sa'yo, babalik din siya," bulong ng ama ni Gabriel. "Palagi naman akong tama," ngiting sagot ng kanyang ina. Habang sa isang bahagi ng mundo ay may babaeng tumanggap ng singsing na walang kasamang pag-ibig, sa bahay sa Santa Rosa, may babaeng naniniwala na ang pag-ibig ang nagligtas sa kanyang pamilya. Pareho silang tama sa kani-kanilang paraan. May mga babaeng pinipili ang seguridad kaysa sa pag-ibig. May mga babaeng pinipili ang pag-ibig kahit masaktan. Walang iisang tamang sagot dahil sa huli, ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa singsing, sa bahay o sa tsismis ng mga tao, kundi sa kapayapaang nadarama ng puso. At minsan, ang pag-ibig kahit ilang beses masaktan ay kaya pa rin bumalik sa tamang tahanan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Una, ang pagpapakasal dahil sa galit o paghihigante ay hindi kailanman magiging pundasyon ng masayang pamilya. Ang relasyon na hindi nakatayo sa katotohanan at respeto ay madaling gumuho. Ikalawa, ang responsibilidad ay hindi tinatakbuhan. Kapag pinili mong maging magulang, pinili mo ang panghabang buhay na obligasyon, hindi lang sa pera kundi sa pagmamahal at presensya. At ikatlo, ang pag-ibig ay hindi lang emosyon, ito ay desisyon. Isang desisyong inuulit araw-araw, lalo na kapag mahirap. At ang panghuli, ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa yaman, sa itsura o sa opinyon ng ibang tao. Ito ay nasusukat sa kapayapaan ng puso at sa katatagan ng pamilyang pinili mong ipaglaban. Hindi lahat ng babaeng nagpapatawad ay mahina. Minsan, sila pa ang pinakamatibay. Hindi lahat ng lalaking nagkamali ay tuluyan ng masama. May mga taong natututo kung handa silang harapin ang sarili nilang pagkakamali. At hindi lahat ng buhay ng marangya ay tunay na may saya. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.